Pati ang online gaming industry di nakaligtas sa epekto ng krisis sa langis. Todo kayod ang DigiPlus Interactive sa gitna ng tumataas na hamon sa ekonomiya at mas mahigpit na regulasyon sa mga e-wallet. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Handang mag-adapt ang DigiPlus Interactive Corporation kung sakaling humantong sa economic slowdown ng bansa kasunod ng epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay DigiPlus Vice President of Investor Relations Celeste Hovenier, isa itong hamon para sa lahat ng negosyo. Entertainment, you need really a significant disposable income, right? Like appetite for consumption obviously has shrunk because of the environment, right? Challenging environment. Nakatutok ngayon ang kumpanya sa kanilang long-term at high-value users. Pabor din ang DigiPlus sa mas mahigpit na regulasyon sa industriya ng online gaming. Sa isang pahayag, sinabi ni DigiPlus Chairman Eusebio Tanco na nakikipagtulungan sila sa gobyerno para makamit ang secure, fair at compliant na gaming environment. Bahagi rin daw ang DigiPlus sa technical working group na tutulong sa Senado at sa PAGCOR para sa mas improved na consumer protection at industry transparency. Ayon naman kay DigiPlus President Andy Choi, nasa recovery phase pa sila matapos ang regulatory changes noong nakaraang taon. Una na rin kasing ipinatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang delinking ng online gaming platform sa mga e-wallet na nakaapekto sa mga transaction ng kanilang users. The government is taking more effort to crack down these illegal operators. So the goal is to move the traffic to the licensed market. So we do expect that there are more recovery, if not the second half will be even the next year. The market will continue to grow a bit. Iniulat ni Choi na nag-post pa rin ng 12.5 billion pesos na net income ang DigiPlus noong nakaraang taon. Umakyat din daw ang revenues nito ng 12% to 84.2 billion pesos. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.